7,000 pounds lang na load, ano. Ito yung first pickup, and then maya-maya lang meron tayong second pickup. Pickup natin, ano, sa second pickup. Nakikita nyo, nandito tayo. Hindi ko masyado pwedeng ipakita doon dahil may pangalan, no? Pero dito ang ating pickup, no? For the first time, itong ating PR card. Titignan natin kung peki ito, no? Hello sir, good afternoon. Yes sir. Saan man dito yan? Yung building yan, River Bend Building Supply. Biro nyo, nasa gitna ng kabukiran. Good morning mga brad, mga kapatid, ano, good morning. Nandito na tayo sa pickup location natin, ano, sa may ang hirap nito, Stratton, Illinois, ano. Pipick up tayo dito ng 7,000 pounds lang na load, ano. Ito yung first pickup, and then maya-maya lang meron tayong second pickup. Sa Itasca, Illinois naman yun, ano. So ayan, naka-ready na si Alex. Ayan, nakaposisyon na siya. Yan yung company, no. Wala namang pangalan, so walang problema. I think itong nandyan, itong mga ito ang ilo-load. Hindi ko alam kung yan o itong kabilang ito. Kasi 28 feet daw ang kailangan nilang space, eh. Maaring yan, yung load na yan, no? So current temperature dito 25 degrees Celsius, ano. Maya-maya lang sigurado i-edit pa, no? At hopefully ma-load na to. 7 AM ang open nila, eksaktong hindi pa, 6:45 pa lang. So alas 7 sila mag-i-start mag-load. And then yung second pickup ko, ang layo dito is around, hindi ako sure, pero I think 150 kilometers away yung second load ko, no. So tignan natin. So yeah, 150 kilometers away. So kung may traffic, sabi mo na 2 oras, 9, 10 matatapos tayong maloadan. And then bukas pa tayo makakarating sa Winnipeg dahil total of 1,200 pa, no? Hindi kakayanin ng isang drivean lang dahil 11 hours lang ang driving time dito sa US. So matutulog pa tayo isang gabi uli sa US. Then bukas after lunch or hapon, nasa yard na tayo. Friday ang start ng delivery nito. 2 drop din, 2 pick up, 2 drop. So kita-kita tayo maya-maya lang mga kapatid. Tapos na tayo mag-load mga kapatid, picturean lang natin. So ayan yung load natin, oh. So picturean lang natin. Magang lang to. 7,000 pounds lang ito, no? 7,000 pounds, pero yung magkakahiwalay kaya 5 straps. So lang natin makasiguro, no? Akyatin natin. Hirap na.
Kasi pagka ganitong mga separated parts we make sure na walang loose parts hindi siya gagalaw so okay naman ito hindi malalaglag. Yan, nakaipit yung sa gitna. Okay lang yan, katali siya, mahigpit yung zip tie. Double zip tie. So okay na, larga na tayo mga kapatid. Ang init, grabe, naliligo ako sa pawis samantalang wala namang masyadong ginawa, nagigpit lang ng straps. So okay, takbo na tayo mga brad. Kita-kita tayo sa daan. Hello mga brad, mga kapatid, nandito na tayo sa pick up natin, sa second pick up. Makikita nyo, nandito tayo. Hindi ko masyado pwedeng ipakita doon dahil may pangalan, pero dito ang ating pick up, So pinapunta ko sa gitna para i-load sa sides, both sides, both sides yung load ko. Ayan, sa side niya i-load, So dead end ito, nasa pinakadulo yung company. Ito yung company. So pag natapos na to, dire-diretso na tayo pabalik ng Winnipeg. At magpu-fuel tayo sa Muston, dyan sa Flying J. Then after nun, paplanuhin natin kung saan tayo mag-stay for the night. But then gusto ko lang i-share sa inyo yung kapaligiran, kung anong itsura dito sa pinagpipick upan ko. Bale may runabout sila dito, yan, paikot yan. Doon ako galing, So ito yung place niya. Napakainit dito mga kapatid, 30 degrees. Wala pang araw yan, What if kung merong araw, mas lalo na. At ayan, si Alex, nabinyagan na dito sa US. Puro dumi siya, Pagbalik namin sa Winnipeg, papaliguan natin siya, Tayo ang magta-truck wash. May binili ako na panlinis ng yung kung makikita nyo, yung nasa pinakaharap na yan yung condenser ng AC. Yung sa likod niyan, yan yung sa likod nito mismo is yung radiator. Punong-puno ng bags, ayan. So ayusin natin yan. Ayan. Ayan, punong-puno ng bags, So kailangan malinis natin yan, So ayan na yung magpo-forklift, Ayan. Morning sir, how are you sir? So tara, loloadan na tayo para masabi ko kung saan niya ilalagay yung 8 paleta. Tapos videohan natin mamaya, So mga kapatid, ayan na yung kinalabasan ng load natin. Ayan, yung harap, 2 strap. And then yung succeeding, 2 sa gitna, tigi-tigisa. Then yung dulo, 2 din, Yung sa gitna, okay lang ng isa yan. So yan, ito yung kaninang load natin, So chinek ko na yan. Mahigpit pa rin ang mga straps niya, kasi loose, may mga loose parts yan pero so far mahigpit naman yung mga straps, Makikita nyo, nakapulupot yan para hindi mag-vibrate, kaya nakapulupot yan. Dito hindi ko na pinulupot kasi maiksi lang naman, So yan ang ating load. At tayo ay babiyahin na pabalik ng Canada, bukas ang dating natin doon. Sama-sama tayo sa daan, mga brad, mga kapatid. Ayan na mga brad, mga kapatid, na tayo, pabalik na tayo sa Winnipeg. Pero bukas pang dating natin, may natitira pang 1,330 kilometers. Akala ko 1,200 lang.
1,330 kilometers pa. Current location natin, dito pa rin tayo sa Illinois, ano, I-90 approaching Wisconsin, ano. So dito tayo pinadaan ng ating GPS. Maganda ng klima rito sa US, ano. Maaraw. Kita nyo, luntian na ang kapaligiran, ano. Magandang highway, no, magandang kalsada, hindi lubak-lubak. No? Naunawaan naman natin yung sa Canada kasi sobrang lamig dyan. So ang kalsada laging nasisira pagka winter time. Kaya hindi sila gumagawa ng ganitong kagagandang kalsada, no, kagaya sa US. Sa Toronto area, no, GTA, Ontario area, dyan sa may bandang ano na east, ano, ng Ontario, magaganda na ang kalsada, lalo na yung 400, 401, no, 402, 407. Magaganda yung highway nila dyan. Pero the rest, like yung number 1 na kalsada namin dyan sa Canada, yung Trans-Canada 1, naku po. Ang daming ano, ang daming sira-sirang daan, lalo na sa part ng Saskatchewan, ano. Marami diyang ano, alon-alon, makaldag yung kalsada. Pero dito sa US, pag nasa interstate ka, lalo na yung mga major ones, magaganda. Konkreto, no? Concrete ang kanilang kalsada, hindi espalto. So nagbabalak akong mag-fuel, ewan ko kung madadaanan ng Muston, ano. I think madadaanan, ewan ko. Kasi dadaan naman ako ng ano eh. Let's see, no? Doon tayo magpo-fuel, mas mura doon yung fuel, chinik ko na kaninang umaga. And then bukas sa Drayton Labs naman tayo magpo-fuel, ano. Tayo magdi-deliver nito, 2 drop, ano. Carberry, tsaka Manitoba, tsaka Winnipeg. So Friday, darating tayo bukas ng hapon or gabi sa yard. I-drop ko, then Friday i-deliver ko, and let's see kung bibigyan ako ng load sa weekend, no? Kung hindi man Friday, baka Saturday or Sunday na meron tayong reload, ano. And ano pa ba, dalawang pick up to, no? So 2 different locations ang pinag-pick upan ko. So ibig sabihin itong load ko, mga brad, dalawa bayad, ano. May bayad yung isa, tapos may bayad din yung isa. Bale, nabigyan pa ako ng isang load pa kasi konti lang yung load ko na binigay sa akin. Nabigyan pa ako ng isa na pinick up ko. So bali dalawang pick up, then dalawang drop off. So dalawang bayad. So far okay naman, ano? Okay naman. Nice. Yung rate ng bigay sa akin dito. Hindi ko na lang sasabihin kung magkano, no, to be ano, kasi very private yan, ano. Ayaw natin na mag-announce or magsabi ng mga figures, exact figures, especially dito, no, dahil syempre meron tayong mga ibang brads na nanonood ng mga truck driver, ano, para maiwasan natin yung comparison, ano. Yun lang, mga kapatid. Pero for me, you know, dahil before company driver ako, ngayon owner operator, mas maganda yung bayad. Although malaki din yung binabayaran ko monthly dahil kay Alex, ano. So parang ganun din, ano. Nadagdagan lang ng konti yung kita natin as a company driver kasi marami ring obligasyon kay Alex, at sa kailangan nating yung maintenance niya, no, dire-diretso, no, kahit bago pa siya, tuloy-tuloy, ano. Yun, at mamaya kung saan man ako titigil, kita-kita tayo doon, mga kapatid. Isang magandang tanghali sa lahat dito sa US.
kapatid, good morning. It's time. Larga na tayo mga kapatid, ano? Isang magandang umaga sa lahat. Nag-stop tayo dito sa Menomonee rest area kagabi. Current time natin is 4 AM. Mag-start na tayo para umabot tayo sa Winnipeg ng office hours. May deliver natin yung isang load natin, ano? So tara, larga na tayo. Tapos na tayo mag pre-trip, load check and everything. We're good to go mga kapatid, ano? Let's go. Kaya na tayo, iwasan natin to. Mahaba yung uso, buti na lang walang truck dito sa kaliwa natin. Baka sumabit tayo dyan. Wala tayong utility light, di natin makita masyado yung likod. Dumadaan. Padaanin natin siya. Kabady natin na puti, no? Ayan mga truck, kitang-kita nyo, ano? Masarap dito sa ano, sa rest area, hindi ganun kaingay, walang masyadong activity. Sa truck stop, nako, palaging labas-masok ang mga truck, katabi mo mga repair, ano? Dito okay na okay siya dito, no? Mas safe siya, malalapad yung mga slot kapag dito ka nagpark. Kaya mas prefer ko talaga ang rest area. Makakapahinga ka ng maayos compared sa mga truck stop na masisikip, nag-aalala ka from time to time. Merong tatabi sa side mo na pwedeng tamaan ka, sagihin ka, maatrasan ka, diba? Side sweep ka, diba? So dito sa rest area okay na okay mga kapatid, mga brad, ano. So meron tayong natitirang 867 kilometers sa yard natin sa Winnipeg, ano. So mabilis tong linya na to. This is 70 miles per hour. Magme-merge tayo, kailangan pick up speed and then four-way flasher to know na mabagal tayo. Kaka-merge natin ahead of time. Meron tayong warning dun sa mga mabibilis na mga truck, mga kotse. 70 miles per hour ang maximum speed dito, pero tumatakbo dito yung mga kotse 80 ang mga yan, 80 miles per hour, ano? Kailangan aware tayo dyan kasi once na naka-pick up na tayo ng speed, turn off na natin ang four-way flasher. At tapos maganda naman ang kalsada. Activate cruise control and then sit back and relax. Yun ang ating ano ngayon mga brads, ano. So mahaba ang tulog ko. Umabot ako ng 7.5 hours ngayon na complete rest, no? Complete sleep. Talagang mahimbing ang tulog ko kasi walang maingay sa tabi ko. Ang meron akong isang katabi na flat deck din, kaya lang nakabukas yung makina niya. Pero nandun siya sa bandang harap ko eh. Maganda naman ang insulation nitong ni Alex, kaya hindi masyado maingay, ano. Hindi ko masyado naramdaman yung ingay. Papag yung ating salamin. Saan natin to para mainit yun, huwag yun. Okay. So yan, nakikita nyo kahit paano yung dinadaanan natin, ano. Madilim pa, alas 4, maya-maya lang for sure magliliwanag na, no. Hopefully makalampas ako dito sa may Minneapolis area, no, na wala pang traffic, ano. Hopefully malampasan natin yan para ano
And cleared na tayo sa sa border, makaka-cross na tayo, border crossing natin, cleared na yung ating ACI manifest, yung load natin cleared na, good to go na tayo, green signal, papasok ng border pabalik ng Canada. At first time natin gagamitin ang ating PR card. Hindi na ako gagamit ng passport, PR card na. Ang passport gagamitin ko lang pag palabas ng Canada at papasok sa US. Pero once na babalik tayo ng Canada, PR card na. Yun yung reason kung bakit hindi ako nakabiyahe kaagad ng US after ko maging owner operator dito sa Paine, dahil wala pa yung PR card ko. Hindi ako, that's the only way para makapasok at makabalik ako ng Canada. Hindi na kailangan yung passport ko, no? Yun lang. Pag permanent resident ka, PR card ang hahanapin sa border. So abangan nyo yan. I will try to document yung encounter ko, first encounter na gamitin ang aking PR card. So may isang magandang feature din pala ito, no, gusto kong i-share sa inyo mga kapatid, si Alex, yan. Yung headlight niya, ano ko rin sa inyo, kadidiscover ko nung pumasok ako sa US, dahil nagbiyahe ako na madaling araw, so gusto ko pagka wala akong kasalubong or wala akong sinusundan, naka high beam tayo, naka high beam. So may feature si Alex, na kahit dun sa Montero ko sa Pilipinas, nung meron pa akong Montero, dahil wala na, binenta ko na, wala yung feature na automatic headlight, pero si Alex meron. So yan, naka headlight. Ba't ayaw niyang hindi niya pa na pick up siguro. Meron siyang automatic headlight na kapag inactivate mo yung headlight, at may nakita siyang kasalubong, automatic siya magbababa. At pag meron lumampas sa'yo, nakita niya yung backlight, na may nagganyan, bababa rin siya. Then once clear yung area, wala siya nakikita, then mag-high beam siya din ng kusa. Napaka useful kasi hindi ka na mapapagod na up down ganyan, so automatic na siyang mag-activate, magde-deactivate, high beam, low beam, high beam, low beam. So ayos na ayos si Alex, di ba? And meron din siyang automatic wiper kapag may nasense siya na ulan. Lahat yon because of the camera na installed dyan sa taas. Ayan. Nakikita niya, and then ginagamit niya yung mga features na yun, ini-execute niya. So yun lamang mga kapatid, at patuloy ang ating biyahe. Makaka-uwi na tayo ngayon ng Winnipeg, and hopefully makapag-deliver tayo ng isang load, kung di man dalawa. I think didiretso na ako doon. Kapag ma-deliver ko yung sa Winnipeg, didiretso na ako doon sa Carberry, kasi 150 kilometers away from Winnipeg, or 145 kilometers away from Winnipeg yon. So didiretso na ako doon para early morning, kung hindi ko ma-deliver mamayang hapon, kasi hanggang alas 5 ang sara nila, early morning tomorrow, mai-deliver ko, then makabalik ako ng Winnipeg maaga pa. Then dadalhin natin si Alex sa Volvo dealership. Meron akong ipapacheck, meron akong ipapacheck sa kanya sa dealership. So yun lang mga kapatid, samahan nyo ako sa biyahe. Kita-kita tayo maya-maya lang. Isang magandang umaga.
kapatid, nandito na tayo sa Canada border ngayon. At papasok na tayo uli ng Canada. At magagamit natin for the first time itong ating PR card. Titignan natin kung peki ito, no? Pag hindi ito gumana, hindi ako nakapasok ng Canada, peki itong card na to, no? So titignan natin, no? So first time natin lumabas ng Canada papunta ng US as a permanent resident. Ngayon babalik tayo at gagamitin na natin ang ating PR card para makapasok ng Canada. Hindi na natin kailangan ng passport, PR card na. And then kasama ng PR card, of course, yung mga documents natin, ano, ACI document natin, yung manifest ng load natin na clear na siya, ano. So let's see mga kapatid, ano, hopefully wala tayong maging aberya sa unang pagpasok natin gamit ang ating PR card. Yan. Buksan natin yung front camera natin para makita yung daan, ano, para makita ang itsura. Proceed on green light to any open boot. Oh, green light to any open boot. Okay, yan. So umabante na isa. So abante na rin ako. Ito na lang ako mag-i-stop. Kahit naka-red pa ako, okay lang yan. So papalitan na natin yung clock natin, ano, pag-stop ko doon. Papalitan na natin yung clock natin. Gagawin na natin na Canada border crossing. Turn left on Highway 29. Duty. And then ito natin ito, reset switcher, switch reset to Canada. Palitan na kaya yung save? Hindi pala, kailangan save pala. Yan, tayo na mga kapatid. Hello sir, good afternoon. Yeah. Yes sir. Winnipeg sir. 4 days sir. I'm not buying anymore in the US. Not for now, but for food, yeah, for consumption, yeah, but items not anymore. No sir, no. No sir, they haven't yet paid me. Have a good day sir. Thank you. Okay na mga kapatid, mabait si sir, natatawa sa akin. Yeah. So hindi fake yung ating PR card mga kapatid, ano, nagamit natin papasok ng Canada. So original to, no, hindi gawang recto mga kapatid, ano, original. So yun lang, mabait yung border officer, puti siya, no, natatawa siya sa akin. Bakit yun pinababalik yung mga yun? Meron siguro i-check yun kasi machinery, baka hindi pa cleared. Anyways mga kapatid, yan ang first entry natin as a permanent resident after na lumabas tayo ng Canada nung Monday. Today is Thursday and it's a good experience, ano. Tumatawa yung border officer. Kaya
tayong 260 kilometers away sa Carberry, Manitoba sa ating first drop-off. Pinaplano ko kanina na i-drop yung Winnipeg load, pero hindi ako aabot Hindi ako aabot sa Carberry. So instead na unahin ko yung malapit, unahin ko muna yung malayo para at least makabalik ako ng Winnipeg, no? And bukas ng umaga ko na i-deliver yung parang Winnipeg. Kesa naman i-deliver ko tong Winnipeg and then hindi ako aabot sa Carberry, matutulog ako doon ng gabi. And then sa umaga malayo pa yung ita-travel ko pabalik, no? So unahin natin yung malayo at kita-kita tayo doon maya-maya lang. Ewan ko kung tama itong address na to. Kung dito talaga yung yung di-deliveran ko. Kasi kita nyo naman, no, rough road na to. Walang subo na naman si Alex sa rough road. 8.5 kilometers mula dito. Bakit rough road to at bakit nasa pero pag i-check ko yung merong building talaga sa Google Map, merong building sa GPS ba ng truck at saka sa Google Map may building. Kaya hindi ako hinala na baka hindi ito yung yung location, kasi may building talaga patay tayo niyan. Grabe ang alikabok sa likod, oh. Hopefully tama to, no, mga kapatid. May maiiwan tayong 2.5 hours pabalik ng Winnipeg. Saktong-sakto lang yan. Mga 2 hours ang pabalik So merong allowance na 30 minutes. Eto na mga kapatid, moment of truth. Kung tama man to. 1.5 kilometers. Arrive at Melbourne Road. Yeah, 1.5 kilometers. So, ayan, may structure dyan. Hopefully yan yun. Totoo dapat to. Na sa farm lang, kailangan lang nila ng equipment. Pero ang pangalan nitong company na to, may pangalan kasi. Riverbend Building Supply. Biro mo, Riverbend Building Supply nandito sa gitna ng kaparangan. Let's see kung tama ito mga kapatid. Ay nako, pag mali ito patay, mauubos ang oras ko. Pagka kasi may structure na ganito, nakita ko sa Google Map, nagtitiwala ako. Pero nung lumiko na ako dito nga sa rough road, tapos 9 kilometers away, mukhang kinakabahan ako. Pero let's see. Ito na saan man dito yan, yung building yan, Riverbend Building Supply. Biro nyo, nasa gitna ng kabukiran, 9 kilometers away from the main road. 200 meters, arrive at Melbourne Road. So, tingnan natin. Ano nakalagay ito? Riverbend Colony. Naku po. Pat colony? Ha? Potatoes and livestock. Ito, sa left side, ewan ko kung ito yon. Tingnan natin sa sa left side. Sabi ng Google Map, ayan, malaking building, I-video natin. Natin dito sa Well, I hope na ito nga yun, Yeah, malaking structure, So, let's see. Ito, pasok natin dito. Makita nyo, di ba? May mga traktora, Tapos yan, may building na, malaki. Yan, magkabila. Malalaking mga building. So, I hope. Yeah, building supply. Yun, nakita ko, maraming plywood. Dito nga yan.
Biro nyo, itong ano na to, no, nasa gitna ng bundok, ano, ay, ng bukid, ano. So, pupunta tayo doon sa opisina. Papark lang tayo dito. So, tama ito mga kapatid, ano, mag-deliver tayo dito. And, yeah, let's see. Kausapin ko muna sila. Then, babalik ako. Tapos na tayong mag-unload. Mga kapatid, ano, na-unload ko na doon, mabilisan lang. Bali, ang hirap nilang kausap doon. Pinapunta ako doon sa kabilang building, tapos pinabalik ako. Tapos siya nagpo-forklift, parang wala na sa mood. Parang uwian na. Sabi nila hanggang alas 5 sila. Oh, di ba? Pero na-unload naman tayo, yun ang importante. So, meron pa tayong natitirang sapat na oras para makapunta tayo sa yard, ano? Sa Paine Yard sa Winnipeg. Bukas i-deliver natin tong the rest of the load dun sa Winnipeg. So dito ko puputulin itong video na to, no, para ma-i-upload ko mamayang gabi para naman to sa Saturday. So abangan nyo to mga kapatid, ano. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Wag po kayong magsasawa mga kapatid, mga brads, no, sa lahat ng aking subscriber and viewers. Thank you po sa inyong lahat. At huwag niyo pong kakalimutan, dapat palaging mata sa kalsada, kamay sa manibela. Isang magandang hapon, Manibelang Pinoy po.